blessed Merry Christmas para sa ating lahat. Merry ba yung Christmas niyo? So, yan, binabati ko kayo ng maligayang Pasko kasi baka last speech ko na to ngayon, di ako start. Next year, wala na kami. So, hindi kami pupunta dito so wala na schedule for next year. So, this is my last time na makakapag-preach sa inyo. So, depende na lang pag may schedule na wala yung isang pastor. Pero yun, ngayon po ang ating pag-uusapan ay regarding sa, siyempre, yung event ngayon December, which is yung Pasko. Paano ba tayo magdiwang ng Pasko? Paano ba natin sineselebrate itong Kapaskuhan? So, ilang taon na rin halos natin ginagawa ito. May pagkakaiba pa to sa nangyari na karaang taon at sa darating na Pasko ngayon. Yung iba, pag sinabing Pasko, ito na yung panahon na kung saan ay ikaw ay magsha-shopping. So, dapat marami kang pambili pag December. Kasi sabi ng iba, ang December ang isa sa pinakamahal na buwan sa buhay ng tao kasi puro gastos talaga ang December. Masaya yung mga bata. Malungkot si Ninong at Ninang dahil maraming gastos. Yan, gift giving. Pag sinabing Christmas, ito yung mga exchange gift, ginagawa natin. Ito naman yung iba, gusto lang namin kasama namin yung pamilya namin. Iba naman, may mga reunion, yung mga magkakaklase, nagsasama-sama para muling magkita at makapag-Christmas party. Si Pastor Norman, nag-vacation. So, sana all, Pastor Norman. Joke lang. Okay, so maraming mga iba-ibang paraan tayo pag sinabing pagdiriwang ng Pasko. Paano nga ba natin dapat pinagdiriwang ang Pasko? Ang pagdiriwang ng Pasko po ay nakadepende pa rin kung paano natin nauunawaan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Many people are celebrating Christmas without focusing on the celebrant, Jesus Christ. Parang nagiging background na lang si Jesus pag darating ang Pasko. Pagdating ang Pasko, kailangan may pera, kailangan may mga prutas na bilog. Mas abala pa tayo, alalahanin yung mga bagay na nandito kaysa sa alalahanin mismo yung dahilan kung bakit may Christmas. Kung ako'y tatanungin ninyo, sadya namang pambihirang araw ang Pasko. Ito ay isang eksenang taon-taon na ginagawa ng mga Pilipino at hindi lang tayo, kundi maging sa ibang bansa. Siguro mga bahay ninyo puno na ngayon ng mga dekorasyon. Marami na kayong mga pailaw. Tuwing papasok ng December, bubuksan na lahat ng mga Christmas light na yan. Lalabas lahat ng mga Christmas balls. Lahat ng mga nakatago para sa Christmas ay gagamitin na. The meaning is wonderful. At sa katotohanan nga, binibigyan din tayo ng Diyos ng isang oportunidad taon-taon upang sabihin sa ibang tao ang tunay na kahalagahan at diwa ng Pasko. Ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko at bakit nangyari ang Pasko? Which is yan yung ating title ngayong, Why Christmas Happened. Tapos sa outline ninyo, mga kapatid, mapansin nyo, nilagay namin dyan is what, why, and how. I was very inspired kay Pastor Vince kung paano niya i-outline ang kanyang sermon. What, why, and how. Mas madali siyang intindihin sa pag-aaral kaysa doon sa mga nakasanayan ng iba na paggagawa ng outline. Kahit ako sa mga preaching ko sa Bulacan, ginagamit ko yung ganyang klase ng strategy kasi mas madali ko siyang naiintindihan. So what? Ano yung pag-usapan natin ngayon? It's all about Christmas, about birth of Christ. And then, why? Bakit nga ba dumating si Christ? Bakit sinilang si Christ? Because of sin. And paano ginawa ng solusyon ng Diyos ang kasalanan ng mundo? God sent His Son.
And then, yung dalawang bullet points sa baba, yan yung reason kung bakit niya binigay si Jesus. Kaya makita natin yung pattern kung paano natin gagawin ngayon at paano natin alamin ngayon ang kahulugan at bakit nga ba may Pasko. Bakit nangyari ang Pasko? So puntahan natin yung unang bagay, yung Christmas, birth of Christ. Let me share to you Luke chapter 2, verse 10 to 11, and after this tayo ay manalangin muna. Luke chapter 2, verse 10. Basahin ko sa Tagalog. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Dakilang Diyos ang iyong mga salita ay mayaman. Kaya nga po kami ay humingi ng karunungan sa inyo, kalakasan, upang may pangaral ito ng malinaw at kagamit-gamit po sa iyong iglesia. Salamat muli sa pangalan mo, Jesus. Amen. Luke chapter 2, verse 10 to 11. Basahin ko rin sa English para may reference lang tayo. And the angel said to them, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Anong maaari nating mapansin sa talata na yan? It is about God's grace displayed. Ito'y biyaya ng Diyos sa tao. Birth of Christ, or sinasabi nga, itong sinaselebrate natin every December 25th, is Christmas is about good news. Good news. Isang dakilang balita, isang magandang klase ng balita. Anong klaseng balita ang hatid sa atin nito? Magandang balita na nagdudulot ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Good news of great joy that will be for all people. Mula sa bayan ni David, sa Bethlehem, ay sinilang sa inyo ngayon ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Christmas is centered on Jesus. It's all about Jesus. Pansinin natin ang talata na mula sa bayan ni David ay sinilang sa inyo ngayon ang tagapagligtas, ang Kristo, ang Panginoon. May tatlong titulo na binanggit dito patungkol kay Christ. It's about being a Savior, being Christ, and He's the Lord. Bakit ba mahalagang makita natin itong tatlong bagay na ito? Ito ba ay may relasyon sa usapan natin about Christmas? Ang pagiging tagapagligtas, pagiging Panginoon, pagiging Kristo ni Jesus. Napaka-importante po ng bagay na ito na sinasabi nga, it is a good news that produce great joy for all the people. Napaka-importante nitong maintindihan mo ngayong umaga na ang biyaya ng Diyos ay tinitingnan nito ngayon ang malaking problema ng tao, which is our sin. Yan yung pangalawang bagay na makikita natin dyan. The root problem of humanity is sin. Sabi ng iba, ang problema ng tao, kung bakit sila gumagawa ng samaan, kung bakit sila gumagawa ng kabalbalan sa harapan ng Diyos, ay dahil sa kahirapan, poverty. Sabi naman ng iba, dahil daw sa kakapusan sa edukasyon o kawalan ng edukasyon. Ito yung nakikita nilang dahilan kung bakit ang mga tao ay gumagawa ng masama. Kung ating papansinin, sa panahon talaga ngayon, kung hindi ka nakapag-aral, yung mga tao, nakatambay, minsan, dyan nga sa mga tabing kalsada, marami tayong makikita ngayon sa lansangan na dyan na natutulog, wala nang panahon sa ganitong bagay. May iba, ayoko na mag-aral kasi gusto ko lang magtrabaho.
Iba naman, dahil sinasabi nila, dahilan kung bakit ang mga tao masasama ay dahil sa kahirapan. Yung mga tao walang makain, walang pera, walang maibili ng kagustuhan nila, ng mga pangangailangan sa araw-araw. But poverty and education is a byproduct ng sin. Kasi ang pinakaugat talaga ng problema ng tao ay ang kasalanan. Kasi ang kasalanan, naglilid dito sa atin ng total separation sa Panginoon. Yan yung nagawa ng kasalanan sa buhay ng tao, mga kapatid. Kung bakit ang tao ay nawalay sa Diyos. Kaya dapat nating maitama sa buhay natin ang napaka-importanting bagay na ito na kung bakit malaki ang problema ng isang tao ay dahil sa kasalanan. Hindi dahilan ng kahirapan, hindi dahilan ng edukasyon, o anumang mga bagay para ang tao ay maging masama at gumawa ng masama sa harapan ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ang tao ay nakakalimutan ng Diyos, ang dahilan kung bakit ang tao ay gumagawa ng masama, pumapatay, nanakaw, ay dahil sa kasalanan. Ito yung kasalanang patuloy na umaalipin sa bawat individual na nabubuhay sa ngayon. Alam mo, hanggat di nalalaman ng isang tao na ang kanyang problema ay ang kasalanan, mananatili pa rin sa kanyang kamalian at ang hindi pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya nga kailangan natin ng tagapagligtas upang mabago ang lahat ng bagay na ito. Kailangan natin ng tagapagligtas na si Jesus. Kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ang Panginoon na siyang makakapagpatawad sa ating mga kasalanan. And that is what Christmas is all about. It's about Christ, who Christ is, and what He has done for us. Pasukin natin muna tong pangalawang puntos, which is yung kasalanan. Gaano ba kasaklap at gaano ba kabigat talaga ang pagkakasala ng tao? Gaano ba kalaki ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao kapag ito pa rin ay patuloy na nag-ahari sa kanya? Sabi ng Romans chapter 3 verse 10 to 12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Maging sa Romans 3:19 to 20, alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sino man. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. Romans 3:23. Which is yan yung talata natin dyan sa point number 2. Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, lahat tayo ay makasalanan. Naniniwala ba kayo? Lahat tayo makasalanan? Meron ba dito makakapagtaas ng kanyang kamay sabing wala akong kasalanan? Kahit siya ay bata pa, may kasalanan. Kahit sabihin mo, ba ako, wala pa naman akong alam kundi mag-cellphone, maglaro eh. Diba? Minsan, may kasalanan pa rin eh. Diba? Sabihin natin, pinatawad na ako ng Lord, hindi na ako nagkakasala. Hindi rin yun. Kasi lahat ng tao, lahat tayo ay kasalanan. This is the condition ng lahat ng tao na kailangan nating acknowledge. That we are all sinners sa harapan ng Panginoon. Ito yung problema ng tao. Ito ang problema ng isang tao na kahit na nasa kanya na ang lahat, hindi pa rin siya makahanap
ng tunay na kakontentuhan, hindi pa rin siya makahanap ng tunay na kagalakan, hindi pa rin siya makahanap ng tunay na kapayapaan sa mundong ito. Ito ang problema ng bansa, na kahit sino at ang ipalit na presidente, hindi talaga magbabago ang takbo ng mundong ito. Ito yung problema ng isang komunidad, na lahat ng mga tao, lahat ng mga ginagamit ngayon sa community natin, gumagawa sila ng mga program para yung mga, yung mga addict, hindi na mag-addict, yung mga nagbibisyo, hindi na magbisyo, pero hindi pa rin sapat. Pagtapos ng program na yun, back to normal na naman. Ito yung problema ng isang individual na taong naghahanap ng kapayapaan at kasaganaan sa mundong ito. Subalit, kung hindi mo napapansin ang una at higit sa lahat na problema ng tao, ang kasalanan, lahat ng bagay ay hindi magbabago. Pinupuksa natin ang lahat ng kasamaan, krimen, kalaswaan, ngayon, yung homosexuality, kahirapan, pagpatay, pang-abuso, droga, bisyo, paglalasing. Subalit, hanggat hindi namamatay ang pinagmumulan ng lahat ng ito, ito'y mananatiling bangungot pa din at ito'y mananatiling paulit at paulit-ulit pa rin sa buhay ng tao dahil hindi talaga na-address ang pinakaugat ng problema. At yun nga yung kasalanan. Kagaya ng puno na kahit anong putol mo sa puno pero hanggat hindi mo pinapatay ang ugat, mananatili pa rin siyang buhay. Na kahit anong gawing pagpuksa sa masasamang gawain ng tao, kahit anong sabi mo na magbago ka na, so kahit anong sabihin mo sa tao na magbago ka na, kawawa na yung pamilya mo, tigilan mo na yung ginagawa mo kasi hindi mapapabuti sa'yo. Kahit anong sabi ng tao sa kanila hanggat hindi nila nakikita sa kanilang sarili na sila ay makasalanan at hindi nila inako na siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos, ang taong yan ay paulit at paulit-ulit pa rin bagawa ng kasamaan dahil sa kasalanan. First step to radical change is to acknowledge that you are a sinner. Lahat tayo. Si Paul, di ba? Napakarami niyang sinasabi patungkol sa bagay na ito. Siya yung pinakamasama sa lahat. Kinategorize niya yung kanyang sarili na kahit sabihin natin siya yung parang pinakamagaling na apostol o yung lingkod ng Panginoon, si Paul ang pinaka-humble din at the same time. At di niya tinitingnan sa sarili niya na siya ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Kundi yung kasalanan, nandun pa din eh. Na lahat talaga tayo walang magagawang masasabing malinis tayo sa harapan ng Panginoon. We are all sinner. Gaano ba kasaklap ng mga tao ngayon pagdating sa paggawa ng kasalanan? May talata sa Biblia na makikita tayo kung gaano ang ginawang paglapastangan ng mga tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Kung alam nyo ang Romans chapter 1 verses 18 hanggang 32, dito natin makikita kung gaano naging masama ang tao dahil sa kasalanan. Basahin ko lang po sa inyo ang ilang mga talata nito. Romans 1:18 to 20 muna. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil yun ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kahit wala nang may dadahilan pa ang sinuman. Ganito kasama ang tao. Dahil sa kasalanan, ang kaniningan ng Diyos na ipaniliwanag at ipinakita ng lahat ng bagay na kanyang nilikha ay hindi pa rin tinanggap ng tao. Sa halip,
gumawa pa rin sila ng paglapastangan sa Diyos. Pagpatuloy ko, verse 21. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. 24. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagdanasa, hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip ay kapwa-babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa-lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathat ng kasamaan, at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos, na karapat-dapat sa parusang kamatayan ng gumagawa nito, gayon man hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Yang listahan ng mga bagay na yan, iyan yung bunga ng kasalanan na dala-dala ng tao. Napakalaki ng problema ng isang tao pagdating sa kasalanan. Ang kasalanan ang umalipin at umaalipin ngayon sa mga tao kung bakit sila gumagawa ng hindi mabuting bagay. That's why our third point, God sent His Son. God sent His Son. Simula pa lamang noong nagkasala ang ating mga ninuno, pinangako na ng Diyos si Jesus bilang nag-iisang kaparaanan upang mapuksa ang ugat at pinagmulang kasalanan. Genesis chapter 3 verse 15. Kayo ng babae aking pag-aawain, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Ito ang kanyang pangako na mula sa lahi ni Eva, magmumula ang tatapos sa gawain ng ahas. Siya ang tutupok at siya ang papatay at magpapatigil ng kasalanan naghahari sa buhay ng isang tao. Ito'y pangako na ng Diyos noon pa man sa Old Testament. Sa Isaiah 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Bibigay sa kanyang pamamahala at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Siya ang ipinangako ng Diyos, si Jesus, upang ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos ay muling maubalik sa pamamagitan ng nag-iisang pangalan ni Jesus.
Dahil kung patuloy na magkakasala at patuloy na mamumuhay ang tao sa pagkakasala, ito ang hahantong sa tao upang totally mawalay sa presensya ng Diyos. According to Hebrews 10, which is ito yung napag-aralan na natin sa aklat ng Hebrews, ayaw na ng Diyos sa handog na taon-taon. Kung ito'y sapat na yung paghahandog taon-taon, di na kailangan pang mag-alala ang mga tao pagdating sa kasalanan. Kung ito'y sapat na, hindi na rin kailangan pang mag-alay muli sa harapan ng Diyos. At kung ito'y sapat na ang handog na ito, di na kailangan pang dumating si Jesus sa mundong ito. That's why God in His Word provides a way to salvation. He sent His Son, Jesus, to the world so that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. John chapter 3 verse 16. Ito yung puso ng Diyos. Dahil sa kasalanan ng tao, noong panahon dati, ang Diyos binigyan ng paraan para makalapit ng tao sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog. Pero ayaw na ng Lord noon. Hindi sapat yung taon-taon na paghahandog para mapatawad ang kasalanan. Kasi ang tao, nakahingi ng tawad ngayon, patuloy pa rin at gagawa ng pagkakamali. Kaya yung Panginoon, ayaw niya na ng taon-taon na handog. Tatapusin niya ang handog na ito noong panahon na ipinangako niya si Jesus. Na siya ang magiging tagapagligtas ng bawat isa na makasalan at nangako siya na ang sinong mang magtiwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay ay hindi na mapapaham. Sa halip ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Those who believe in Christ, you have the eternal life. Pero sa mga ayaw sumunod sa anak ng Diyos, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Sa halip, ang puot ng Diyos pa rin ang nananatili sa inyo. Yun yung kasalanan. He is the only way to the forgiveness of our sins. Si Jesus lang ang daan para mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Na ang problema nga, ito nga yung root problem ng lahat ng tao, kasalanan. Bakit binigay ng Diyos si Jesus sa atin? Hindi tayo medyo mag-uusap ng mas malalim. Bakit binigay ng Diyos si Jesus sa atin? Number one, which is doon makita natin sa passage in John 3:16. Dahil mahal niya ang mundo. God so loved the world. Out of His love, He gave His only begotten Son. Many times we broke God's heart, but out of His love, He still forgives. Di ba? Nakakatuwa lang isipin, mga kapatid, na kahit anong kasalanan at bigat ng kasalanan ng tao sa Diyos, nagmamahal pa rin ang Panginoon. Ikaw, kapatid, kahit anong ginawa mong kasalanan sa Diyos, mahal ka pa rin ng Panginoon. Lagi natin winawasak ang puso ng Diyos sa paggawa natin ng mali. But still, God forgive. Mahal kasi tayo ng Panginoon. Ako ay isang bunga ng forgiveness ng Lord dahil mahal niya ako. Never kong pinangarap ulit sa buhay ko na makakabalik ako sa pag-preach. Alam ng iba sa inyo ang mga bagay na yan. Pero out of His love,
God still forgive ang kasalanan ng tao. Ba? Lagi kong maalala, sabi ko, kung di ko pala in-accept na mali ako, makasalanan ako sa harapan ng Diyos, at di ko nakita yung pagmamahal niya, at di ko naranasan yung forgiveness niya, siguro wala ako na ngayon sa mga ganitong bagay. Wala na ako sa life field, at siguro manginginom ako ngayon. Siguro. Joke lang. Di naman. Tambay siguro, tapos baka, kasi sa probinsya, sa Cavite, di talaga. Oo. Pwede rin naman. Ayan. Kasi sa probinsya, grabe talaga yung mga kapitbahay. Ang pag-iinom doon sa amin sa Cavite ay isang normal na gawain na. Parang siya ang breakfast ng mga kapitbahay namin. Isang kasalubong mo siya, oh, 7 pa lang, may dala ka ng pundador. Diba? Pero kagabi, lasing pa yun. Pero sa kanila, gano'n. Na, siguro kung ang isang tao hindi naranasan ng forgiveness ng Lord, dahil nga mahal tayo ng Lord, siguro, ano rin ginagawa natin sa mundo ngayon, di ba? Lustay tayo ng pera, gawin natin ang gusto natin, wala tayo sa church, wala tayong gagawin kundi yung mga kagustuhan lang natin. Sasayangin natin ang panahon na natin, buhay natin dito sa mundo. Kaya tayo dapat isipin natin, lahat tayo ay bunga ng forgiveness ng Lord. Wala kasing matuwid sa atin eh. Wala sino man sa atin ang magsasabi sa Panginoon na pwede akong magturo next Sunday kasi mabuti akong tao. Pwede akong mag-song lead next Sunday kasi wala naman akong ginagawang mali sa buhay. Lahat tayo, maliit lamang sa Panginoon. Lahat tayo ay makasalanan sa harap niya. Walang matuwid sa atin, wala ni isa ma'am. Alam niyo pa, napakaganda dito sa John 3:16. Kaya nga, sobrang mahal na mahal ko rin itong talata na ito. Hindi lang kasi nanatili yung sinabi ng Lord na mahal ko yung mundo. Hindi niya lang sinabing sa salita na mahal ko yung mundo. Alam niyo ginawa niya? Pinakitaan niya ng pag-aksyon, ang pag-ibig niya sa atin. He gave His only Son para sa kasalanan natin. Kahit sino sa atin siguro, hindi niyo bibigay yung mga anak niyo para sa kasalanan ng iba. Diba? Wala sino man sa atin na magsasakripisyo para sa kasalanan ng iba. Pero mas pinili ng Diyos na mahalin tayo, ibigay si Jesus para sa atin. Are we grateful to God that even while we are still sinner, God loves us? Diba? Yun yung peak ng lahat na parang kahit anong narating mo sa buhay, pero doon ka pa rin nakatapak sa lupa, naiisip mong makasalanan ka pa din eh. At kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Naalala ko yung mag-asawa sa Old Testament na si Adan at si Eva. Kasala sila sapagkat kinain nila yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos. At bilang pamamaraan nila, upang itago ang kanilang pagiging hubad sa harapan ni Yahweh, para itago ang kanilang pagkakamali, pagsisinungaling, pagtuturuan, gumawa sila ng dahon ng igos bilang panakip sa kanilang kahubaran. Sa galit ng Diyos, sila ay pinrustrahan ng Diyos. Isa't isa. Yung ahas, si Adan, at si Eva. Kaya nga yung mga babae nanganak. Dahil doon, sa nangyari doon. Yung mga lalaki, kaya kayo nagkakayod araw-araw sa lupa. Dahil doon. Yung ahas, kung bakit siya ngayon ay gumagapang. Dahil doon, sa nangyari na yun. Sa galit ng Diyos, silang isa-isang pinurusahan at pinaalis sa halamanan ng Eden. Pero alam niyo ang mabuti sa Panginoon? Bago sila umalis sa Eden, hinayaan ba ng Diyos na ang mga nilikha niya ay nakadamit na lang ng igos? Alam niyo bang ginawa ng Lord? Kahit sa galit at sa nangyaring itong pagkakasala ng tao, ang Panginoon ay gumawa mismo ng pantakip sa kanila. Yun yung damit nila na gawa sa balat ng hayop. Bilang pagpapakita na mahal pa rin ng Diyos ang tao kahit na siya ay nagkamali.
Kaya nga, di ba makikita natin yung sunod-sunod na mangyayari? Nung nagkasala naman ng tao, hindi naman totally pinabayaan na ng Lord ang tao eh. Sadya lang talagang naging matigas ang ulo ng mga tao noon sa lumang tipan. Panahon ni Noah, tinanggal ulit lahat ng tao, pero may mga tinara pa rin. Kasi ayaw ng Diyos kasi ng kasalanan talaga. God really hates sin. Napakabuti talaga ng Diyos. Napakalaki ng kanyang pag-ibig sa ating makasalanan. Sipin mo na kahit nagalit siya, nadismaya siya sa kanyang nilikha dahil nga sabi niya, di ba sa simula, lahat ng kanyang nilikha, everything was good. Pero nangyari, biglang nabaligtad, nagkasala ang tao. Yung plano ng Diyos, ito ang nangyari. Pero sa kanyang pagmamahal, ginawan pa rin niya ng balabal mula sa balat ng hayop ang mag-asawa upang ipangtakip sa kanilang hubad na katawan. God is really awesome. God is really good. At meron pang isang halimbawa ng pag-ibig ng Diyos na maaari nating makita, yung mga Israelites, mga Israelita. Isa sa pinaka-problema ng mga Israelita ay ang katigasan ng kanilang mga ulo at ang patuloy na pagtalikod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit kahit patuloy na sumusuway sila sa Diyos, gumagawa pa rin ang Diyos ng kanyang sariling kaparaanan upang sila ay mapabuti dahil mahal niya ang kanyang bayang pinili. Sa anong paraan pinakita ng Diyos na kahit ang mga taong ito ay matigas ang ulo, kahit sila ay sumusuway sa Diyos, nagmamahal pa rin ng Diyos sa kanila? Una, yung pagbibigay na lang ng araw-araw na pagkain, yung mana, na halos bumabagsak sa langit, araw-araw. Anong ginagawa ng mga tao? Reklamo, di ba? Kahit may pagkain na, reklamo, gusto namin ng karne. Anong ginawa ng Lord? Pinrovide ko yung karne. Hanggang sa namatay sila, kakakain ng pugo. Kasi yung pugo, araw-araw ang supply. Marating sa kanila. Sobra nilang, hayok na hayok sila sa pagkain ng pugo, ng karne, namatay sila dahil sa nangyari nila. Paano pa natin mapapakitang talagang iniingatan at mahal ng Diyos ang mga taong ito? Pagbibigay ng Diyos ng ulap sa kanilang paglalakad, pag-araw, sa ilang, at pagbibigay niya rin ng apoy sa gabi, pag malamig sa ilang. Napakabuti ng Diyos na kahit ang tao ay nakagawa tayo ng pagkakamali sa harapan niya. Dahil mahal niya tayo, gagawa pa rin siya ng paraan para ang tao ay bumabalik sa Diyos. Maging sa atin, mga kapatid, ipinamalas niya ang kanyang pag-ibig. Hindi lamang sa salita, kundi sa pagbibigay niya kay Jesus para sa atin. 1 John chapter 4, 9, 10. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Hindi ikaw ang nagmahal sa Diyos. Tayo ang inibig niya sa pamamagitan ni Jesus para mapatawad ang ating mga kasalanan. Huli sa lahat, bakit binigay ng Diyos si Jesus sa atin? Dahil gusto niya tayong maligtas. Gusto ba ng Diyos na ang kanyang nilikha ay walang maligtas? Di ba ang heart talaga ng Lord, kung maaari, lahat ay maligtas. God so loved the world. Kung maaari, lahat ng mga taong namumuhay sa kadiliman ay maaaring maligtas. Pero hindi nga lang ganun ang totaling mangyayari. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas sa pamamagitan ni Jesus. Pero may mga binigay ang Diyos at may pinili ang Diyos na kanyang piniligtas. If a sinner comes to Jesus, it is because the Father first gave that sinner
to Christ. John 6:37. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Hindi gusto ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Sa halip, sa kanyang paglalaan ng pagtitiwala at pananalig niya kay Jesus, makakasumpong tayo ng buhay na walang hanggan. Kung babalikan niyo yung naunang mga talata bago ang John 3:16, yung John 3:14 and John 3:15, mayroong isang napakagandang nangyari dyan na kwento. Sa Numbers chapter 21:5-9. Ito yung mga tao na sa kanilang sobrang pagrereklamo sa Diyos, nagpadala ang Diyos ng ahas. At anong ginawa sa kanila? Pinagtutuklaw silang lahat. Pero sabi ng Diyos kay Moses, gumawa ka ng ahas, igawa sa tanso, ilagay mo dyan sa tungkod mo. At kung sino mang titingin, tungkod na yan, may ahas na tanso, ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya kung babalikan natin yung John 3:14-15, sabi kung paano itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So everyone, this is how God provide the way to salvation. Ito yung plano at direktiba ng Diyos pagdating kung paano niya ililigtas ang bawat tao. Because of His great love to the world, He gave His one and only begotten Son, so that those who believe in Christ shall not perish, but God gave them eternal life. Ito yung solusyon, divine solution ng Lord sa problema ng tao. This is what John 3:16-17 teaches us about Christmas. And that's why we celebrate Christmas hanggang sa kanyang buhay nung siya ay nasa cross. Tandaan natin, ang Pasko ay hindi lang simpleng kaarawan, hindi lang simpleng araw, hindi lang simpleng kaganapan o tradisyon na kinalamulatan na natin every December. It is about the good news that will bring great joy to all the people, to all people. And it is about the good news of His Son, Jesus Christ. Mahal tayo ng Lord, kaya gusto niya tayong maligtas. Ang talatang itong magiging daan upang ang isang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan at pumalikod dito sa kasalanan at muling manumbalik sa presensya ng ating Diyos. If you have never repented to your sins and believe in Jesus Christ, who was fully God and fully man, as your Lord and Savior, then I encourage you to do so. Ito binanggit ni Pastor Norman, nag-usamin kahapon yung verse na to. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. So let's enjoy our Christmas this year. And do not forget to celebrate Christmas together with the celebrant, which is our Lord Jesus Christ. Sana wag tayong tumingin, wag kang malungkot kapag wala kang regalo ngayon. Wag kayong malungkot kapag wala kayong pera. Hindi yan ang katapusan ng mundo. Wag kayong malungkot kung wala kayong may bigay, bless lang sa inaanak. Okay lang yon. Malungkot yung bata, si bless lang. Sa mga inaanak ko nga, naloloko ko yung Bulacan. Kasi madami ako inaanak doon, sabi ko. Nakita nyo naman, nagpa-fundraise ngayon ang live build para sa amin. Walang pera si Ninong. Pas muna. Joke. Yung mga inaanak ko doon, dami na yung mga bininyagan ko, dinedicate ako din ng Ninong kasi sa halos doon, kalimitan sa Bulacan. Kaya sabi ko sa kanila, kasi yung Christmas hindi naman about lang sa regalo, which is part naman talaga ginagawa natin. Masarap naman tumanggap ng pera, masarap naman tumanggap ng regalo sa Pasko.
Pero wag lang maging yan yung focus mo na parang ang lungkot naman ng buhay ko, wala kaming regalo, wala kaming handa sa Pasko. Ang lungkot naman ng Pasko ko kasi ito lang ang meron kami. Yung ibang mga member namin, yung mga kaibigan ko, lumalabas, nagbabakasyon, nag-i-enjoy ngayong Pasko, kami sa bahay lang. Nakikinood sa kapitbahay kung ano yung gagawin nilang mga gawain sa Pasko. Ito malungkot. Kasi ang Pasko naman ay hindi lang dahil dyan. Ang unang Pasko ay dapat natin makita na tayong lahat ay pinatawad na ng Panginoon at may kaligtasan na. At lahat nangyari ang Pasko dahil kay Kristo. Siya yung Pasko. Siya yung reason kung bakit tayo nagsa-celebrate. So, yun lang po, medyo magsilang naman, di ba? 15 minutes lang daw eh. So, God bless you everyone. God loves you as well. This is God's good news to each and every one of us today. So once again, Merry Christmas po and Happy New Year's about this. Let us all pray. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Napakasarap sariwain ng Pasko pagka nalaman namin ang tunay na diwa at kahulugan nito. Na hindi lang ito about sa material na bagay, kundi ito ay isang bagay na aming inaalala na kaya may Pasko ay dahil mayroong Panginoong Hesus na muling bumaba sa lupa, naging daan para isakripisyo ang kanyang sarili para sa kasalanan ng lahat. Kaya Panginoon, tuwing maalala namin ang Pasko, dapat una naming naalala that we are all forgiven by God. Kami pinatawad sa aming kasalanan. Na wala man kami ng yaman ng mundo, meron kaming Panginoon na sadyang nagbibigay sa amin ng kasiyahan, kagalakan, kapayapaan ng isip, kakontentuhan sa lahat ng bagay na meron kami. Kaya salamat po Panginoong Hesus na dumating ka sa mundong ito. Ngayong Pasko, ikaw po ang maging sentro ng aming isipan. Huwag namin kalimutan ang lahat ng iyong ginawa sa amin. Na minsan pa may dumating na Jesus sa mundong ito. Namuhay kagaya namin. Nahirapan. Sinaktan ng tao. Nagtiis ng hirap. Nagutom, napagod. Hanggang sa punto ng kanyang buhay doon sa krus. Isa lang ang kanyang hangarin. At yun yung panalangin niya sa kanyang Ama. Patawarin kami sapagkat hindi namin alam ang aming ginagawa. Kaya po Panginoon, salamat po kay Jesus na siyang dahilan ng Paskong ito. Purihin Panginoon ang iyong pangalan. Purihin ka ng iyong mga anak ngayong magang ito. We love you and we honor you, Lord. In Jesus' name, we pray. Everybody say, Amen. God is really good.